What's up, Mami? And me! Samahan nyo kami ni Bella sa aming day in my life dito sa probinsya. Sa mga oras na to, gusto ko ngang kumain ng monay, kaya naman pupunta tayo ng tindahan para bumili. Sa mga oras na to, umaga pa lang nga, sobrang tirik na nga ng araw. Bumili nga tayo ng monay para meron nga tayong maikape at saka almusal na rin natin. Di po kasi ako nag-aalmusal ng kanin. Si Bella nga lang yung pinag-aalmusal ko ng kanin. Syempre bata pa, para nga mabilis lumaki, pakainin natin ng marami. Nakarating na kami dito sa bahay. Pagkadating namin dito sa bahay, nag-init ako agad ng tubig. Pagkakulo ng tubig, nagtimpla naman ako agad ng kape. Kinain ko na din yung monay na binili ko sa tindahan. Habang nagkakape nga ako, iniisip ko na kung anong magiging content ko for today's video. Pagkatapos namin mag-breakfast, si Bella nanonood na ng TV. Nag-ayos-ayos na nga ako dito ng mga Barbie doll niya na hindi niya alam ayusin. Tanging alam niya lang ay kumain at magkalat. Ang sarap talaga ng buhay, bata. Naayos ko na nga yung mga Barbie doll. Ilang minuto pa lang yung lumilipas, kinuha na naman ni Bella yung isang Barbie doll. Hindi pa nga ako natatapos maglinis, magkakalat na naman. Walis-walis nga muna ako, wala lang, trip ko lang magwalis. Magaspang yung sahig kapag di ka nagwawalis. Kaya araw-araw tayo magwalis para di magaspang sa paa. Hanggang ngayon nga, hindi pa ako nakaisip ng iko-content. Meron pa kasi kaming ulamin, kaya ayoko muna mag-content ng ulam. Meron pa kami tirang ulam kahapon. Sayang naman kung hindi natin ulamin. Ayoko rin paabutin ng 3, 4, 5 araw kasi sira na yun. Pinaliguan ko na rin si Bella para mabango at fresh na siya. Pagkaligo niya, syempre pinapahiran ko yan ng lotion at sinusuklay yung buhok. Nilalagyan ng pabango at lilinisin natin yung tenga. Inayos ko muna yung seat cover kasi ang gulo. Pagkatapos naupo na kami ni Bella para linisin na yung tenga niya. Nilalagyan ko ng alcohol yung cotton buds pag nililinis ko yung tenga ni Bella. Wala lang, para malambot at saka malamig yung cotton buds kapag pinasok sa tenga. Ayan, fresh na si Bella. Katapos ko nga kay Bella, ay pumunta naman ako sa kusina para ligpitin yung mga hinugasan kagabi. Tapos nagsaing na rin ako ng pagkain ng mga aso ko. Di na ako nagsaing ng kanin namin ni Bella dahil meron pa kaming bahaw. Habang nagluluto, nagsalang ako ng labahin. Pagkasalang ko, nilabas ko sa ref yung ulam namin. Ininit ko na yung ulam namin, kakain na kami pananghalian. Kakulo, sinalin ko na ulit sa mangkok. Ayaw na ulamin ni Bella to kasi wala nang hipon na natira. Nagbukas ako ng century tuna, ulam ni Bella. Kain po tayo mga kamami and me. Meron pa pala 2 pirasong hipon, binigay ko kay Bella. Yung alimasag at saka tahong, ako yung kumain. Pagkatapos namin kumain ni Bella, pinakuha ko sa kanya yung soft drinks. Mabilis po niya, tumakbo ka agad siya sa ref. Nag-cheers kami, sabay inom, tuwa ni Bella, oh. Pagkatapos namin kumain, naghugas naman ako ng mga pinggan. Nagpunas ng burner. Noong nasa abroad na ako, ganito na yung ginagawa ko. Pero malayo ako sa pamilya ko. Ngayon, ginagawa ko pa rin kahit kasama ko na yung pamilya ko. Pagkahapon, nagsampay na ako ng labahan dahil tapos na nga ako maglaba. Diyos ko, day. Maghapon talaga tayo maglaba, no? Sa ginawa ko maghapon, natalo ko pang isang OFW. May alaga pa ako, isang bata. Wala naman sahod. Dati naging OFW ako pero tagaluto ako. Hindi ako nagpapakain ng manok doon. Tao yung mga pinapakain ko doon. Wala lang, sinabi ko lang to. Pinapractice ko lang kung paano maging madaldal. Ayan, inutusan ko na si Bella na magsarado na ng gate at magdidilim na. Hanggang dito na lang, bukas ulit. Bye-bye!